Sa lahat ng mga kapatid na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang isa nating kapatid na tatanggap ng banal na bautismo mamaya, si Sister Irenea Mateo, diakonesa ng Iglesia ni Cristo 1914. Siya po ay walang patid na dumalo sa ating 7 gabing pagsasagawa ng evangelism dito sa Barangay Dalayap, Tarlac City. At sa kanyang pakikinig ay marami siyang naunawaan at naliwanagan sa mga aral natin sa Seventh-day Adventist. Kaya dahil din sa tulong ng 1,000 missionary, 63rd batch na laging dumadalaw din sa kanyang tahanan, nagbabahagi ng mga aral ng ating Panginoon, ay lalong tumibay at tumatag ang kanyang pananampalatayang tanggapin ang Panginoon Hesus sa kanyang buhay. Ngayon, ano ang iyong masasabi, kapatid na Sister Irenea, sa iyong pag-anib ngayon sa Seventh-day Adventist? Ako po ay nagpapasalamat ng malaki dahil sa marami po akong natutunan dito sa iglesia na ito. At isa nga po doon sa maganda po yung mga pangaral. Kakaiba po yung pangaral ng iglesia na ito sa mga iglesia ni Cristo po dati. Sa iglesia po kasi ni Cristo, hindi po nila pinapaliwanag na mabuti. Basta't binabasa lang po nila yung Biblia. Hindi po tulad dito na kapag natapos nilang basahin yung bersikulo sa Biblia, pinapaliwanag po nilang mabuti. Yun po yung nagustuhan ko dito at saka maganda po kasi talaga yung pangaral. Bilang isang dating diakonesa ng Iglesia ni Cristo 1914, ano ang pagkakaiba ngayon ng Iglesia ni Cristo at itong iglesyang iyong aaniban na ngayon? Napakalaki po ang pagkakaiba. Kasi sa iglesia po ni Cristo dati, sa INC na pinanggalingan ko, marami pong bawal. Isa na po doon yung kasalanan ng anak, damay po yung magulang. Opo. Sa makatwid, hindi naaayon sa Biblia yon, sapagkat ang kasalanan ni Juan, hindi pwedeng si Pedro ang magdusa. Opo. Ganun po bang nangyari sa inyo? Opo. Kasi nga po, dahil sa eleksyon noon kay Bongbong Marcos, kasi yun po yung pinasya nila na dapat yun ang sundin. Pagkaisahan. Opo. Ngayon po yung anak ko, hindi po siya sumunod sa kagustuhan nila na si Bongbong Marcos. So, yung anak ninyo natiwalag at pagkatapos kayo naman ay ibinaba sa Opo, binaba po nila ako sa katungkulan ko bilang isang diakonesa. Alam niyo po, nung tiniwalag yung anak ko, wala akong araw, oras na inaksaya. Pinaglalaban ko yung anak ko. Pumunta ako sa mga destinado, nakikiusap ako na kung sana ay pagbigyan nila ng isa pang chance sa yung anak ko. Pero wala na daw po. Tiwalag na daw po siya talaga. Kaya magmula po nung tiniwalag yung anak ko, pati ako, nadamay. Nanlamig kayo. Opo. Sa paglilingkod. Opo. Kaya sabi ko po sa mga anak ko noon, magmula noon, masakit man po para sa akin, pero kinaya ko po. Sinabi ko po sa mga anak ko na hindi na po kami maglilingkod sa INC na yan. So marahil ito talaga ang paraan ng Panginoon para kayo ay matawag na talaga sa tunay na iglesia. Ito ang Iglesia Adventista del Sétimo Día. Opo. Kaya siguro talagang kagustuhan ng Panginoon na kami ay maalis sa iglesia sa INC para dito kami dalhin sa iglesyang totoo. Nagagalak ako, kapatid na Irenea, at hindi kayo nagkamali ng pasya na umanib sa Seventh-day Adventist.